Nakasalubong nito si Vios. What happened? Bakit malungkot ang isang yon? Tanong niya sa akin. He wants to come. Gusto niya makita si Dave doon? Nag-aalalang sabi ko. Di mo talaga maiiwasan yon. Nakilala niya ng ama niya at nakasama kaya hahanapan niya talaga to. Lumapit ngayon sa akin na nagpapatulong na gusto niyang mag-aral sa paaralan. He is sick sa homeschool, Zelaya. Payagan mo na sa kaya ang bata. Tingnan ko pabalik ang pintong pinasukan ni Ino bago ibalik ang paningin kay Vios. I'll think about it. Anyway, si Stephanie, nasa nani niya. Yun gusto ring sumama hindi para sa totoong ama niya. Ayaw lang talagang mahiwalay sa akin. Mababakas ang kasiyahan sa mukha ni Vios habang inaalala ang pinagagawa nila ng anak ko kanina. Mas close si Stephanie sa kanya kahit siguro di naghahanap ang bata sa papa nito dahil kay Vios. Pakasal na kaya tayo, Zelaya? Tanong nito na agad kong binatukan. Aray ko naman ang sakit ha? Aniya habang inihimas ang ulong na batukan. Yan kasi ang hilig magbiro. Halika na nga. Sabi ko at nauna nang sumakay sa sasakyan. Siya ang magmamaneho sa amin ngayon habang nasa likuran namin ang sandamakbak na sasakyan. Seatbelt first for my wife. Aniya at siya na mismo nagsuot ng seatbelt ko. Done, wife? Aniya at napangawi ako sa sinabi niya. Natawag niya sa akin at aamban ko na sana ng suntok. To naman, bakit? Wife naman talaga kita, sabi ng doktor doon sa ospital. Sabi niya at tumawa na parang baliw. Ewan ko anong sabi ng doktor sa kanya dahil kapag tinatopak siya, wife talagang tawag niya sa akin. Para kang baliw dyan, tayo na nga, sabi ko. Okay, madam, your wish is my command. Napailing na lang ako at diretso tingin sa daan. Miss RL, this way please. Sinalubong ako ng sekretary ko na kanina pa sa akin naghihintay dito. After I take over the company, I worked under the name RL to remind everyone that the rightful owner of the company ang taong konektado sa foundation nito, and that's my father's dream. Miss RL, all set na po ang lahat. Ako, si Vios at ang secretary ko lang ang nasa malaking VIP room na ito. Mamaya na ako magpapakita sa kanila. It's my first time actually to reveal my identity to them. Except sa board, trusted employees at ilang mga investors sa kumpanya, wala lang nakakakilala kay Miss RL, the new CEO of RLC. Are you okay? Tanong ni Vio sa akin. Yes, why? Di ka ba kinakabahan? It's your first time, right? Viostado, matagal ko nang inihanda ang sarili ko dito, so yes. Alright, basta I'm here always for you. Seryosong sabi nito. Umiti ako at tumango. Nagpapasalamat talaga ako sa kanya dahil nakaya kong pagsabayin lahat dahil sa kanya. He is my best friend and the second father to my children. Ma'am, inihintay ka na po ng lahat. I guess it's time? Daddy! Handsome daddy! Natawa ako at kinuhang bata kay Amanda. Really? Handsome si daddy? Tanong ko dito. Tumango siya na kinangiti ko. She's adorable and beautiful. Aalis muna si daddy ha? Anong gustong pasalubong ni Princess? Tanong ko dito. Dolls po. Dolls? You like new dolls? Yes po, daddy. Kakabili lang ni daddy ng doll sa'yo ha, pero sige. Daddy will buy you a new one. Pumalakpak ito at sobrang tumaang namatawi sa inosenteng mukha nito. Thank you, daddy. You're the best. O, nasa na yung kiss ko? O, malikto sa pisngi ko na ikinangiti ko. O, akin niyang si Snow. Umalis ka na't baka mahuli ka pa. Dapat you look good on Dave ha? Who knows? Magpapakita siya sa'yo. Sabi nito. I hope makita ko siya. I miss her so much. I miss her and my son. I miss him. Gusto ko na silang makita. Gusto ko na silang makasama. Marami akong pagkakamali at alam ko hindi yun agad maitatama. After she left, sinubukan ko rin ilocate sila pero nawala silang bigla. Hindi ko alam nasan sila. My last troop is my friend, Vios, who keeps on blocking me sa lahat ng account niya. For the last 3 years, he distanced himself sa aming magbabarkada. I hope makita ko siya ulit. Malungkot na sabi ko. Of course, naniniwala ako na para kayo sa isa't isa. You suffered a lot already. Kung malalaman niyang lahat ng yun, I think she will forgive you. Malungkot akong umiti bago nagpaalam. What I said 3 years ago was a lie. I need to lie to reveal the truth. Alam ko buhay sila ng anak ko. Alam ko buhay si Ino. God knows gaano ko nagpapasalamat sa Diyos na hindi sila namatay doon sa aksidente. Sir, let's go. Sabi ni Jamie nang salubungin ako. Inayos ko muna ang code ko bago sumakay sa sasakyan. I can't wait to see you, babe. I miss you so bad. So it's true na makikilala na natin si Miss RL. Yes, I heard. She is the ruthless.
Really, it could be. There's also a rumor pangit daw kaya hindi pa nire-reveal ang identity. She must be genius. Mas lalong lumago ang RLC ngayon because of her. Yeah, and I can't wait to meet her. Dad told me to befriend her dahil plano namin na pasukin ng RLC. So, we have the same agenda here. I think hindi lang tayo ang may planong ganyan. Mga bulong-bulungan ng mga tao sa venue. Kumalat ang pangalan ni Miss RL sa lahat at kung hindi mga maliliit na businessman, hinahunting siya, ganon din ang malalaking kumpanya. Alam ni Dave na nagtatrabaho si Viosdado sa RLC kaya't kailangan niya makapasok dito para mapalapit kay Vio. Kailangan niya makakuha ng info kung nasa na mag-ina niya. Di nakakayanin pa ni Dave lumipas sa mga taon na hindi niya kasamang anak at ang babaeng pinakamamahal niya. Sir, we're here. Sa huling pagkakataon, inayos ni Dave ang suit niya at lumabas ng sasakyan. Dala ang pag-asa na sana makita niya na si Ria at ang anak nila. Sa pagtitipon, maraming kilalang tao ang dumalo, ang iba pa, mga kaibigan ni Dave. Nandun din si Agatha at ang asawa nitong si Kael, si Pauline kasama ni Diego, si Philip with Savina, si Angie at Leah. Na makita ni Leah si Dave, agad tong lumapit sa kanya. Hi! Bati ng dalaga. You look good, dagdag nito. Tipid nang umiti si Dave sa dalaga bago sumagot. Thank you, sabi nito. Alone? Yeah. Why so distant? Para namang di ako kaibigan ni Zelaya? Pabirong sabi nito. Ngumiti lamang si Dave bilang pagsang-ayon. He cannot find the right words to say. I know it's been 3 years since she died but still nalulungkot pa rin ako. But we don't have a chance to move on, right? Sabi nito. Yeah, sagot ni Dave bago nag-excuse sa harap ng dalaga. Kumuyom ang palad nito at nagpakawala ng malalim na hininga. Calm down, Dave. Calm down. Pagpapakalma ni Dave sa sarili. Hey, Dave, why are you in a hurry? Sinundan ni Leah si Dave sa pinuntahan nito at nang makita to ni Philip agad niyang nilapitan ng kaibigan. Hi! Anito sa dalawa. Hi! Tipid na sagot ni Leah. Excuse me ha, hiramin ko muna tong kaibigan ko, sabi ni Philip at hinila si Dave papalayo kay Leah. Dinala niya ang kaibigan sa isang pribadong kwarto at hinarap ito. Man, wake up. Control yourself. Huwag mong sayangin lahat just for one day. Calm down or else masasayang lang lahat, sabi ni Philip. That bitch is a great pretender, man. I wanna kill her right away. Damn! Galit na sabi ni Dave habang ang mukha namumula sa galit. Lahat ng mga tao na may kilalang pangalan sa business industry, isa-isang nagpakita sa venue. Pagandahan ng suits, gowns, heels and shoes, watches at ilan pa sa mga accessories. Even bags and cars, lahat mga bago, lahat brand new, lahat limited edition sa iba't ibang brand sa buong mundo, lahat excited, lahat nagpapayabangan, lahat taas nung nakaupo, dala ang kopita ng alak. Kahit ang mga pagkain nasa venue pang world class. Ang waitress and waiter, well-trained na mga chef, mga kilalang tao rin sa buong mundo. Marami ding press at media sa loob, dinaig pang pagtitipon ng mga artista sa Star Ball every year. Wagas kung makipagsasala ng iba sa lahat, pero tayong mata lang ni Dave ay nakapirme sa stage. Hindi niya alam kung bakit, basta na lang siyang kinabahan bigla. Alam niya na isa si Viosdado sa VIP na ipapakilala mamaya sa stage. Dahil kahit successful ang kumpanya niya, ibang tanyag pa rin ang RLC. Para itong Supreme King sa isang palasyo habang sila'y prinsipe lang. Rinig na rinig ang bulungan ng lahat kung sino si RLC, ang natatanging tao na puro Pinoy na napasali sa top 5 na may successful na kumpanya sa buong mundo. Isa-isa na pinakalala ang mga VIP nang magsimula ang program. Ang mas nagbigay ng thrill sa lahat ay identity reveal ng new owner ng RLC. Nagulat na magkakaibigan na ipakilala si Viosdado. Ang gago, ang tagal na wala. Kinalimutan na yata tayo ah. Bulong ni Diego habang masama ang tingin kay Vios, taas noon na nakatingin sa lahat. So today, for the first time, the person behind the success of RLC is here with us. Napuno ng palakpakan ng venue dahil lahat sila ay excited na makilala ito para makipag-ugnayan sa negosyo, the famous RLC. So, i-reveal niya ang sarili niya after 3 years. So basically, siya ang boss ng friend niya na si Vios? Sagot ni Agatha sa asawa. Yes, let us all welcome Zelaya Loverio. Nang i-announce ng MC ang buong pangalan ng Zelaya, gulat na napatayo lahat pati na mga kaibigan nito.
Di nila akalain na napakagandang babae. Batang-batang dating ng bagong namamahala sa RLC. Gulat ang rumihistro sa mukha nila, lalong-lalo na sa taong may mga galit sa kanya. Si Dave halos mas tatwa sa kinatatayuan niya. Di siya makapaniwala na ang new CEO ng RLC ay ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Smile wife, para kang timang. Di ko siya pinakinggan at tinitinding lang silang lahat sa mukha na inihanda ko para sa araw na to. This fearful look is so unbreakable. Kahit ano pang gawin nila. May sinasabing MC pero wala akong narinig. Nagulat na makita mga kaibigan ko dito pero pinilit kong wag ipahalata. Hanggat maaari wala dapat makaalam tungkol sa ugnayan ko sa kanila. Di ko din inaasahan na maintindihan nila ako basta ang alam ko ginagawa ko to para di sila mapahamak. Your friends are here, madam. At mukhang gulat silang lahat. Bulong ni Vios. Nang libutin ko ang paningin, nakita ko si Dave. Nagulat at hindi makapaniwala na nandito ko sa harapan niya. Bakas ang gulat ito sa mukha na siyang gusto kong makita. Pero nang tingnan ko to sa mga mata, agad kong iniwas ang paningin sa kanya. Di ko alam ba't nandun ang pangungulila at sakit na nakikita ko at di ko yun gusto. Come here. Nilagay ni Vios ang kamay niya sa maliit na bewang ko. Di ko mapigilang dilinganin si Dave lalo na't bumaba ang paningin nito sa kamay ni Viostado na nasa bewang ko. Di ko alam anong tumatakbo sa isipan niya at wala rin akong pakialam kung ano man yon. Stop looking at him, Zelaya. Para kang timang. Bulong ni Vio sa tenga ko. I am not looking at him. Pagtanggi ko. Iniharap niya ako sa kanya sa harapan ng maraming tao. Ano na namang pakulo ang naisip ng mokong na to? Yes, you are staring at him. There, beautiful. Ani at inakay ako paupo sa nakasign na upuan para sa amin. Sa kalagitnaan ng event may mga taong pasimpleng makakausap ako, pero dahil sa higpit ng security ko, hindi sila basta makalapit sa akin. Vios make sure na walang makakalapit sa akin bukod sa kanya. Siya nang bahalang mag-handle sa lahat. I trust him with this. Dahil kanina pa ako nakaupo, nagpasama ko sa sekretary ko papunta ng restroom. Ma'am Zelaya, ihintay na lang po kita sa labas. Tumango ako at pumasok na sa loob. Nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin, nakita ko, nagbitaw ako ng isang malalim na hininga. Hindi ko akalain na makikita ko silang lahat sa isang lugar. Sa isang event na kagaya nito. Hindi ko akalain na makikita ko ang mga kaibigan ko dito. Kanina kita kong sakit sa mukha nila, ang gulat at tila hindi makapaniwala na buhay ako. Nakita ko rin kung paano umiyak si Pauline at Agatha. Nakita ko rin ang pagkasira na masayang mukha ni Lia na makita ko. Bakit ganon? Bakit siya? Bakit ganon at nagawa sa akin yung lahat? For 3 years of investigating, naluharin naman ang lahat. Nakuha akong sagot pero hindi ko rin alam kung bakit. We've been friends since college. We've been friends before I met Dave. We've been friends without knowing her real self. Naalala ko pa ang sinabi sa akin ni Kuya Felix sa akin a year ago. Walang connection si Amanda sa ina mo, iha? Unang bungad ni Kuya Felix sa akin nang salubungin niya ako sa balitang dala niya. Po? Pero ang sabi niya si mama ang biological mother niya nung last namin pagkikita. Sabi ko, yes iha, sigurado ako dyan. Pero totoong may anak siya, maliban kay Sydney. Anak niya ito sa unang asawa. Sa sinabi ni Kuya Felix, hindi agad to nakareact. Inihelik ko si Stephanie habang si Vios nakatoka kay Ino na magpapatulong sa ginagawa nito. Sino po ba? Tanong ko. Lash ni Agiro. Nabingi yata ako sa sinabi ni Kuya Felix nang marinig ang pangalan ng kaibigan ko. Pakiulit po? Tanong ko. Nabingi yata ako sa sinabi ni Kuya Felix nang marinig ang pangalan ng kaibigan ko. Lash ni Agiro. She's your friend, right? Yes, well, iha. Mukhang nagkakamali ka ng kinaibigan. Si Las ni Agiro ang pumalit sa ama niyang may-ari ng mga kasino. Ang ilan ay ilegal. Nag-iisa tong anak ni Christopher at Violet. Lumaki sa pader ng ama habang patagong binibisita ng ina. Kulang ang salitang gulat sa nararamdaman ko ngayon. Alam ni Lia ang lahat tungkol sa akin. Alam niya kung sinong ina na nagpalaki sa akin. Alam niya ang pinagdaraanan ko dahil kaibigan ko siya. Pero bakit nga ba hindi niya nabanggit sa akin ang tungkol kay mama? Hindi. Huwag ka mag-isip na masama sa kaibigan mo, Zelaya. She's innocent and pure. Kung bakit mo siya pag-iisipan na masama?
Aside from that, malaki ang utang ng ama ni Amanda kay Christopher. Hindi ka ba nagtataka, Zelaya, kung bakit tumating si Amanda na nagkamabutihan na kayo ni Dave? Bigla, bumalik sa alaala kong lahat. Yung unang pagtatagpo namin ni Amanda at doon yon sa Tagaytay. Ang eksaktong address tanging ako at mga kaibigan ko lang ang nakakaalam. Zelaya. Naputol ang pagbabalik tanaw ko nang marinig ang boses ng taong di ko inaasahang makikita ngayon. Lash niya. Nagulat ako pero pinilit wag ipahalata habang nakatingin sa kanya sa salamin. Oh my God, I miss you. Sabi pa nito at niyakap ako. Di ako makagalaw ng yakapin niya. Hindi ko inaasahan na yayakapin niya ako pero nang matauhan, niyakap ko siya pabalik. Humikbi ito na tila ba umiiyak. Di ko alam paano siya patutunguhan. After all, tinuring ko siyang tunay na kaibigan. Akala ko patay ka na, sabi niya. Akala ko rin noon mamamatay ako. Nang kumalas siya sa yakap, tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. You look different. Ani at di ako nakapagsalita. Nakatitig lang ako habang bumabalik sa alaala kong lahat. Ang butika pagkamatay namin ng anak ko. Ang pagkamatay ni Kuya Rowell at ang paghihirap namin, makatakas lang kay kamatayan. Kulang pa kami sa ebidensya. Di namin napapatunayan na may kinalaman siya sa nangyaring krimen. Di ko rin alam kung bakit niya nagawa yan sakaling siya nga may pakana ng lahat. Gusto kong malaman ng lahat. Thank you, Leah, sabi ko. Bakit di ka umuwi? Bakit di ka nagpakita sa lahat? How's Ino? Patay na ba siya? But parang it sounded to me na nininigurado siyang patay ng anak ko. I'm sorry, Leah. Maraming nangyari. I need to move on. Kailangan maghilom lahat ng sugat sa puso ko bago ko magpakita sa inyo. Not saying na patay na si Ino. Not confirming na buhay ito. It's up to her kung paano niya iintindihin. I understand. Alam kong mahirap mawalan ng anak. Alam niya? Bakit? Nabuntis ba siya noon o nagkaanak? What is she talking about? Lash ni Yagiro. Halos takpan ko ang tenga dahil sa una na dalawang babae sa kabilang kwarto. At a very young age, masyado na akong exposed sa kalayan. My father brought hundreds of prosty every night at gabi-gabi na lang may nagaganap na kababalaghan. Lumabas ako ng kwarto para kumuha ng tubig. Gabi na at dim ang mansyon dahil alas 12 ng gabi. Idagdag pa na malakas ang kulog at kidlat na mas nakakapagpakilabot sa bahay. We should have been celebrating dahil Pasko. But why is it na nagmumukhang Halloween ang ambience ng bahay ngayon? Is it because we're incomplete? Dahil nag-cheat si mommy? Or dahil kriminal si daddy? Nilagay ko ang kamay sa magkabilang tenga habang binabaybay ang daan pababa. All my life, I feel like nag-iisa ako sa mundo. Walang kakampi. Wala lahat. Bago pa ako makababa ng hagdan, nakita ko ng kwarto ni daddy nakabukas. I know what they're doing, pero gusto kong silipin what exactly they are doing. Tomorrow is my 17th birthday, but then, parang walang special sa kaarawan ko. Probably dad will give me everything na hindi ko naman kailangan. Pagbaba ko, nakita ko si Utir, ang kanang kamay ni dad. Alam ko lahat ng illegal na ginagawa nila. At first, nagulat. But then, kalauna, nasanay na and I don't care anyway, dahil wala naman din silang pakisakin. Good evening, Lady Leah. Pagbati nito sa akin habang malagkit ko makatingin. I know that look. Kung di lang ako anak ni dad, baka kanina niya pa ako pinagsamantalahan. Tumango ako sa kanya, tinignan ang dalawang tauhan niya. Nakatayo sa likuran habang dala ang hawak nilang barel. Utir, pwedeng pasama? I said innocently, sabay kagatlabi. Yes, sure, Lady Leah. Malagkit ang tingin ginawad ko sa kanya bago na una pagpunta ng kusina. That's the time I gave my virginity to someone else, sa kanang kamay ni dad. And then when I turned 19, I met my mom, my real mom. Ang babae na iniwan kami ni dad para sa iba. You must be Lash niya. Ang laki mo na, anak. Tila masaya siya na makita ko. Walang reaksyon na mukha ko habang nakatingin sa kanya. Sinong matutuwa? Lalo na nang malaman kong lahat ng pang-iwan niya sa amin ni daddy. Before pa ako nakipagkita sa kanya, kinuha ko ng data about her. Of course, lahat nagagawa ng pera. Violet Loverio, married to Alberto Loverio. May dalawang anak na si Zelaya at Sidney Loverio. Tumaas ang kilay ko sa katotohanan na may dalawa siyang anak na inalagaan, samantalang may isa siyang anak na pinabayaan. How are you, anak? Anak? At may gana siyang tawagin akong anak? She's not even worth it na tawagin kong ina. What a waste of time. Tumayo ako para sana umalis nang pigilan niya ako. Malakas kong hinawi ang kamay kong hawak niya at umalis without minding her na tinatawag ako.
I hate her. I hate her that I cannot even look at her. On my way home, nakabanggaan ko ang isang lalaki na sobrang gwapo. I don't know why but he's very handsome. Yung tipong di mo magagawang iiwas ang paningin sa kanya. His eyes are perfect. His nose are well made. Her lips so kissable. His entire feature is so damn beyond perfect. I'm sorry, miss. Aniya at umalis. Nakatulala ako habang pinagmamasdan siya na makaalis. What's his name? San siya nakatira? I wanna know him. Is it what they call love at first sight? So cringe, but I guess totoo yon. Dad, please, help me. Pagpapumilit ko kay Daddy. Stop it, Lash niya. Paano ko hahanapin ang taong walang pangalan? Give me his name at mas maibibigay ko ang impormasyon na gusto mo. Sabi ni Daddy nakafocus sa ginagawa niya. Nagdadabog akong umalis ng office niya. Nakasalubong ko pa si Otier pero hindi ko pinansin. Pumasok ako sa loob ng kwarto at binuksan ang laptop ko. Gusto kong malaman ano ang pangalan niya. I wanna know him. Badly? Bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok si Otier. Komportable na siyang pumasok sa kwarto ko. What are you doing here? Tanong ko pero nagpatuloy siya sa paglalakad papalapit sa akin without answering my question. What is the problem? Aniya sa malalim na boses. Umupo siya sa kama at lumapit sa likuran ko. I wanna find someone, sabi ko. Who? Sagot niya habang inaamoy ang bandang leeg ko. I don't know. Kung hindi mo ako tutulungan sa problema ko, mabuti pa umalis ka na, sabi ko. I can help you. Aniya sa paos na boses. Really? Yeah, but in one condition. Sabi niya habang sinisimulan na hubaran ako. Dave Alden de Silva? Pagbasa ko sa pangalan ng lalaking pinapahanap ko.